Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 951, pagsira sa Xiaoyao sect. Isang malakas na hangin ang umiihip nang marinig ng mga tao ang sonic boom sa itaas nila. Masyadong mabilis ang paggalaw ni Lin Fang. Ang anteng-anteng na ginagamit ni Lin Fang ay nilikha ng pinunong si Yao Guang at naglalaman ng mga abstruse na enerhiya. Sa antas ng pangunawa ng pinuno ng Yao Guang, ang anteng-anteng ay isang hindi kapani-paniwalang kayamanan. Gayunpaman, hindi niya nagawang maalis ang patriarch ng Xiaoyao sect. Ang Xiaoyao agility technique ay isang sinaunang pamamaraan. Kahit na hindi nila ginamit ang parehong isa, ito ay napakahusay pa rin. Kasabay ng mataas na antas ng paglilinang ng patriarch at ang katotohanan siya ay nabaliw sa pagkawala ng kanyang bisig, siya ay gumagalaw ng mas mabilis. Siguradong huhulihin at papatayin niya si Lin Fang. Matandang aso, bilisin mo. Parang ang bagal mo sabi ni Lin Fang. Nakapagtataka, ipinagpatuloy ni Lin Fang ang pagpukaw sa patriarch ng Xiaoyao sect. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng mamatay. Ang tinig ng patriarka mula sa likuran. Parehong mabilis na tumatakbo kaya't hindi marinig ni Lin Fang ang kanyang boses ng malinaw. Makalipas ang maikling panahon, ang dalawa sa kanila ay nakapaglakbay na ng malayuan. Ang matandang asong iyon ay napakabilis at ang aking anteng-anteng ay halos naubos na. Isip ni Lin Fang. Naglabas siya ng isa pang anteng-anteng na hinigop ang lahat ng lakas nito nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya kayang magdahan-dahan. Ang 5 cultivator ay humahabol sa kanya ngunit hindi nila naabutan kahit na ang patriarch ng Xiaoyao sect hindi nila maabutan. Ang distansya sa pagitan nila at ng patriarch ng Xiaoyao sect ay nagiging mas malaki. Mula sa likuran, halos hindi nila makita ang patriarch ng Xiaoyao sect o Lin Fang. Medyo naiinis na sila. Iniisip nila kung maaabutan ba ng patriarch ng Xiaoyao sect si Lin Fang. Nais nilang naruroon upang salakayin din si Lin Fang, kung hindi, ang patriarch ng Xiaoyao sect ay mag-iingat ng lahat ng mga kayamanan ni Lin Fang para sa kanyang sarili. Talagang inaasahan nilang sirain ang Tianqi at nakawin ang kanilang mga kayamanan, ngunit ngayon ay tila imposible. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumagal ang patriarch ng Xiaoyao sect. Nakaramdam siya ng pagod dahil sa sugat niya. Maaari ba siyang tumigil at panoorin si Lin Fang na tumakas? Nagalit siya. Hindi na makita ng patriarch ng Xiaoyao sect si Lin Fang. Nakatakas siya. Sa wakas, tumigil ang patriarch ng Xiaoyao sect. Ang kanyang chi ay mahina at siya ay may malungkot na ekspresyon ng mukha. Nanatili siya doon na hindi gumagalaw. Pagkatapos noon, may sumulpat sa likod niya, si King Dragon at ang iba pa. Nakita nila ang patriarch ng Xiaoyao sect na nakatayo doon na hindi gumagalaw kaya bumagal din sila. Nakatakas ba si Lin Fang? Patriarch, bakit hindi mo hinahabol si Lin Fang? Tanong ni Miachi. Nawasak si Shen Gang, ligtas si Tianqi at ngayon, nakatakas si Lin Fang. Sinayang lang ba nila ang kanilang pas? Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nagtaas ng ulo at malamig na tumingin kay Miachi, siya ay nasa napakasamang mood. Bakit nagsasalita ng kalokohan si Miachi? Hindi ba niya nakikita na ang paghabol kay Lin Fang ay isang tanga? Ang 6 na malalakas na cultivator ay mukhang malungkot ngayon. Si Tianqi ay nakakuha ng isang mahusay na reputasyon sa Ganyu at ang kanila ay nasira na ngayon. Napakarami nilang nagawa, inorganisa ang dakilang pulong ng sekta, nagimbita ng napakaraming malalakas na cultivator upang sirain ang Tianqi. Sa huli, walang gumana. Ligtas si Tianqi, ligtas si Lin Fang at sa kabaligtaran, nawalan sila ng maraming sariling cultivator. Karamihan sa kanila ay nasugatan, maging ang patriarch ay nawalan ng braso. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Miachi. Ano ang dapat niyang gawin? Ipagpatuloy ang paghabol kay Lin Fang o bumalik sa Tianqi. Balik tayo sa Tianqi. Maaari nating ipagpatuloy ang pagpatay sa mga ordinaryong mamamayan. Malamang na kailangang bumalik si Lin Fang sa isang punto. Sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Sinadya sila ni Lin Fang na umalis sa Tianqi. Sige, balik tayo sa Tianqi. Sabi ng iba na tumatango. Iniisip nila kung ano na ang nangyari doon simula nang umalis sila. Inaasahan nila na ang kanilang mga kaalyado ay nanatili doon, kung mayroon sila, maaari nilang ipagpatuloy ang pagpatay ng mga tao at pagkatapos ay mapipilitin si Lin Fang na bumalik. Pagdating nila, nakita nilang naghiwa-hiwalay na ang mga tao at may mga bangkay sa lahat ng dako. Ang mga hindi pa namatay ay nakatakas. Tila pagkatapos nilang umalis, sumalakay si Tianqi. Mas masahol pa, walang nawalan ng sinuman si Tianqi. Sila ang huling 6, nakakadismaya. Ngayon pa lang sila makakaalis, ano pa ba ang magagawa nila? Imposibleng sirain ng 6 na iyon ang Tianqi ng mag-isa. Ang bawat Snowy Peak sa Tianqi ay may kanya-kanyang zone cultivator, wala sa kanila ang mahina. Sa ibang lugar sa parehong sandali, may lumitaw sa isang lumang bayan. Ang kanyang mukha ay dilaw at mukhang may sakit, isang Qiyongqi ang nakatayo sa kanyang tabi. Dumating sina Lin Fang at Qiyongqi sa pinakatanyag na lugar ng Xiaoyao City, ang Xiaoyao sect. Mayroon itong napakalaking teritoryo, kasing laki ng isang lungsod. Tumingin si Lin Fang sa paligid at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong. Pumunta siya sa isang hotel sa bayan para magpahinga. Isinara niya ang mga kurtina at natulog.
Noong gabing iyon, isang anino ang lumitaw sa kalangitan, ito ay isang sinaunang hayop, isang Qiyongqi. Naglalakbay siya sa Xiaoyao sect. Nagsimula ang apoy sa kalmadong gabing iyon, ngunit hindi ito ordinaryong apoy, ito ay isang madilim na pulang apoy na naglalaman ng enerhiya ng hayop at tao. Ha! May mga nagising at nakakita ng mga ilaw sa labas. Parang apoy. Medyo nagulat sila pero hindi sila naalarma. Ano iyon? Ngunit biglang, isang dambuhalang bola ng apoy ang nahulog mula sa langit papunta sa teritoryo ng Xiaoyao sect. Nagulat ang mga taong gising. Isang bolang apoy ang bumagsak sa teritoryo ng Xiaoyao sect. Napakabilis, kumalat ang apoy habang mas maraming bolang apoy ang nahulog mula sa langit. Unti-unting lumaki ang apoy. Kahit saan, nasusunog ang mga puno at gusali, napupuno ng usok ang kalangitan. Napakabilis, nasunog ang buong teritoryo. May umaatake sa atin ng biglaan. Naisip ng ilang tao. Hindi nagtagal ay nasunog ang buong teritoryo, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 952, pagpapahiya ng sektang Xiaoyao. Ang Xiaoyao sect ay nasusunog at ang mga tao ay nagbibigay ng kakilakilabot na hiyawan. Maraming tao ang nagsimulang masunog ng buhay. Hindi nila maapula ang apoy. Ipakita mo ang sarili mo, sino ka at bakit mo gustong sirain ang sekta namin. Galit na sigaw ng isang tao. Napakalawak ng apoy na iyon kaya walang ibang nakikita ang mga tao, mga anino lamang. Saan nanggaling ang apoy? Gaano kalakas ang kalaban? Kung isasaalang-alang ang kapangyarihan ng apoy, ang umaatake ay maaari lamang maging isang makapangyarihang Zone Cultivator. Ang mga miyembro ng Xiaoyao sect ay lumabas ngunit hindi ng ahas na bumangon sa ere. Nagsisigawan lang sila. Nasaan ang iyong patriarch? Ilabas mo siya. Sabi ng malalim at malakas na boses habang patuloy na nagninangas ang Xiaoyao sect. Babalik siya kagad, maaari bang itigil mo ang pag-atake sa amin? Ang ilang malalakas na cultivator ay bumangon sa himpapawid upang maiwasan lamang ang apoy. Hindi nila gustong atakihin si Lin Feng nang walang ingat. Hindi nila alam kung gaano siya kalakas. At saka, hinahanap ng umatake ang kanilang patriarch, kaya ayaw na nilang magalit pa ito. Alam ng matandang asong iyon na nandito ako, hindi na niya ipapakita ang kanyang mukha dahil alam niyang mas malakas ako. Sabi ng malalim na boses. Nagkatinginan ng malalakas na cultivator. Tinawag talaga ng cultivator na iyon ang kanilang patriarch na isang matandang aso. Marahil ito ay isang napakalakas na Zone Cultivator at darating siya para sa kanilang patriarka. Dahil ayaw lumabas ng matandang aso, sisirain ko ang sekta. Hindi kita papatayin, pumunta ka at ipaalam sa iyong patriarka, ang matandang aso, na kapag ako, si Mr. Lin, ay may sinabi, nananatili ako sa aking mga salita. Sabihin sa kanya na ako ay isang tao ng aking salita. Sabi ni Lin Feng sa malalim na boses. Sino si Mr. Lin? Hindi nila alam kung sino ang hindi kapani-paniwalang Zone Cultivator na iyon, ngunit tila nasaktan ng kanilang patriarch ang isang napakalakas na Zone Cultivator. Mister, wala bang paraan para masolusyonan ang problema? Tanong ng ilang tao. Solusyonan ang problema. Itanong mo sa matandang asong iyon kung ano ang ginawa niya matapos kong putulin ang kanyang braso. Sabi ng malalim na boses na nagmumula sa langit. Kinilig ang mga tao. Putulin ang kanyang braso. Nawalan ng braso ang kanilang patriarch, paano pa kaya iyon? Nagsisinungaling ka, makikita mo kung nagsisinungaling ako pagbalik niya. Tanungin ng matandang aso at sasabihin niya sa iyo ang lahat. Pagkatapos, darating siya at hahanapin ako. Sabi ni Lin Feng. Huwag kalimutang sabihin sa matandang asong iyon na pumunta rito si Mr. Lin. Sabi ni Lin Feng habang palis. Ang buong teritoryo ng Xiaoyao sect ay ganap na nawasak. Galit na galit ang mga miyembro ng Xiaoyao sect. Masyadong malakas ang apoy na iyon para mapatay. Mr. Lin, sino iyon? Maraming tao ang pumunta sa teritoryo ng Xiaoyao sect na nagtataka kung ano ang nangyari doon. May nagsunog ba sa Xiaoyao sect? Ano ang nangyari? Sinong malakas na cultivator ang sobrang galit na nawasak niya ang buong Xiaoyao sect? Naputol ba talaga ang braso ng patriarch ng Xiaoyao sect? Unti-unting humina ang apoy. Ang Xiaoyao sect ay nabura sa mapa at pinalitan ng abo. Lahat ng mayroon sila, lahat ng kanilang mga kayamanan, kanilang mga tahanan, kanilang mga parke, mga puno, mga bulaklak, lahat ay nawala sa apoy. Umagang-umaga, may dumating. Naputol ang kanyang braso at ang manggas ay kumakaway sa hangin at may malungkot na ekspresyon ng mukha. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay may kapansanan na ngayon. Anong kahihiyan? Bumalik ang patriarch ng Xiaoyao sect. Nakita ng mga tao sa Xiaoyao City ang patriarch ng Xiaoyao sect na lumilipad sa itaas nila. Marami ang nakatingin sa braso niya. Bumalik ang patriarch ng Xiaoyao sect at nawawala ang isang braso niya. Naisip ng karamihan. Totoo ang sinabi ng Zone Cultivator kagabi. Talagang pinutol niya ang braso ng patriarch. Napagtanto niya na lahat ay nakatingin sa kanya at mas tiyak sa kanyang braso, siya ay galit na galit. Parang sisabog ang puso niya. Mas mabilis pa siyang gumalaw, sa bilis ng liwanag, sa direksyon ng Xiaoyao sect. Sa wakas, nakarating na rin siya pero wala nang mauuwian. Walang natira. Ang mga bundok ay pinakintab na parang mga balat ng itlog.
Walang natira kahit kay titing na damo, ang mga lawa at ilog ay tuyo, ang lupa ay itim. Wala man lang natira sa palasyo. Maraming tao ang nasa lupa, nasugatan o namatay. Wala na ang Xiaoyao sect. Sino? Sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect ng napakalakas. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya sa galit. Karamihan sa mga taong iyon ay nasa tuktok ng layer ng Tianqi, ang ilan ay mga Zun cultivator na namatay o nasugatan sa sunog. Sino ang gumawa nito? Galit na tanong ng patriarch ng Xiaoyao sect. Ibinaba ang ulo ng lahat, hindi sila tumingin sa patriarch. Magsalita kayo. Galit na sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect. Patriarch, galit sa iyo ang taong iyon. Ito ay isang nakakatakot na Fire Zone cultivator. Sabi ng isang cultivator ng Tianqi layer. Gaano kalakas? Malamig na tanong ng patriarch ng Xiaoyao sect. Gaano kalakas? Ang taong iyon ay mukhang natakot. Hindi niya alam kung gaano kalakas si Lin Feng, walang nakalaban sa kanya. Napakalakas, hindi namin siya kayang makipagkompetensya. Sabi nung taong yun. Ang ibig mong sabihin ay nakita mo lang na nawasak ang sekta at walang nagtangkang protektahan ito. Galit na sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Naglabas siya ng mga enerhiya na bumabalot sa mga taong iyon. Sabi niya. Takot na sabi ng taong iyon. Magsalita ka, sabi ng patriarch ng Xiaoyao sect. Sabi niya. Pinutol daw niya ang braso mo at ininsulto ka, tinawag ka niya. Matandang aso. Walang ganang sabi ng taong iyon. Ngunit kailangan niyang magsalita dahil galit na galit ang patriarch. Boom. Naglabas siya ng nakakatakot na dami ng chi at sumigaw. Sabihin mo sa akin, binata ba siya? O isang lalaking may dilaw na mukha? Alam na niya noon. Naisip ng karamihan. Kung pinutol ng taong iyon ang kanyang braso, nangangahulugan ito na napakalakas niya at hindi sila masisisi ng kanilang patriarch sa hindi pag-atake. Dahil sa sunog, hindi kami makakita ng malinaw. Sinabi niya sa amin na sabihin sa iyo na ginawa iyon ni Mr. Lin. Sinabi rin niya na pumunta ka at hanapin siya. Mr. Lin, winasak ang Xiaoyao sect, matandang aso, pinutol ang kanyang braso. Ang mga salitang iyon ay sumasabog sa loob ng ulo ng patriarka. Lin Feng. Si Lin Feng ay pumunta sa sekta at sinira ito. Sinunog ni Lin Feng ang sekta. Ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi ay kinatakutan ng mga Zun cultivator at cultivator sa tuktok ng layer ng Tianqi. Ang lahat ay sobrang katawa-tawa at kalunos-lunos sa parehong oras, maging ang patriarch ng Xiaoyao sect ay hindi nakaimik at humagalpak sa tawa. Tumawa, at tumawa, parang baliw. Nabaliw na siya at hindi alam ng mga tao kung paano magre-react. Mamatay. Boom boom. Isang nakakatakot na chi ang lumitaw at ang cultivator ng Tianqi layer ay biglang sumabog. Hindi pinansin ng patriarch ng Xiaoyao sect ang iba at umalis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 953, pagbabalik sa Tianqi. Hindi kalayuan sa East Sea Empire, may nagpakita sa langit. Nakasakay siya sa isang malupit na mukhang hayop at lumilipad sa direksyon ng East Sea Empire. Ang Xiaoyao sect ay nawasak at ito ay isang malaking kahihiyan para sa patriarch ng Xiaoyao sect. Malamang nabaliw na siya sa kahihiyan. Hindi niya nagawang sirain ang Tianqi kaya nagpasya siyang salakayin ang mga ordinaryong mamamayan ng Tianqi Empire sa halip. Ngayon, naghiganti na si Lin Feng. Ang East Sea Dragon Palace, Jade Heaven, at iba pa, lahat sila ay gustong hulihin si Lin Feng at nakawin ang kanyang mga kayamanan, pagkatapos ay patayin siya. Kung may pagkakataon si Lin Feng, tiyak na susunugan niya ang kanilang mga teritoryo. Nilamon ni Qiyong Chi ang walang laman na apoy at naging isang Tian level beast, ang kanyang apoy ay napakalakas. Sa makatuwid, hindi naging mahirap para sa kanya ang pagsunog sa buong teritoryo. Ang kanyang apoy ay napakalakas kaya kahit na ang mga miyembro ng Xiaoyao sect ay natakot hanggang sa mamatay at hindi umatake. Tanging ang mga Zun cultivator ang maaaring magkaroon ng napakalakas na apoy. Inakala nilang lahat na si Lin Feng ay isang makapangyarihang Zun cultivator. Nagawa pa niyang takutin sila sa ilang salita at hinayaan siyang sunugin ang Xiaoyao sect habang nanonood sila. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa nangyari sa Tianqi at nahulaan na ang nagsunog sa Xiaoyao sect ay si Lin Feng. Ang malalakas na cultivator ng Xiaoyao sect ay nakaramdam ng labis na pagkakasala. Natakot sila sa isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi. Ang mga cultivator sa tuktok ng Tianqi layer at ilang Zun cultivator ay nanood kay Lin Feng na sirain ang kanilang sekta. Little Feng. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon. Nagulat si Lin Feng. Biglang may lumitaw na snow sa tabi niya. Guro, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Lin Feng, nagulat nang makita ang Snow Zone cultivator doon. Little Feng, narinig ko ang tungkol sa ginawa mo sa Xiaoyao sect. Pupunta ka ba ngayon sa East Sea Dragon Palace? Tanong ng Snow Zone cultivator. Siya ba ay omniscient? Talaga. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Gusto niyang makita kung posible ring sunugin ang East Sea Dragon Palace. Bumalik ka sa akin sa Tianqi. Sabi ng Snow Zone cultivator sa isang libingan at solemna na paraan. Guro, pinahiya ng mga taong iyon si Tianqi at gustong sirain sila. Hindi sila mabitawan ni Lin Feng ngayon. Ang Snow Zone cultivator ay mukhang matatag. Umiling siya at sinabing,
Mabilis na kumalat ang balita sa Ganyu. Maraming tao ang makakaalam kung ano ang ginawa mo sa Xiaoyao sect at kapag nalaman nila ang tungkol dito, ang East Sea Dragon Palace ay magiging handa na protektahan ang kanilang teritoryo. Ikaw ay mapalad na ito ay nagtrabaho sa unang pagkakataon, ngunit hindi ka maaaring umasa sa swerte ng madalas. Sumama ka sa akin sa Tianqi, kailangan kang makausap ni Tianqi. Hindi ito naramdaman ni Lin Fang. Sinabi ng Snow Zone Cultivator. Huwag kang mag-alala, Little Fang. Sa iyong spell sa Tianqi, tataas lang kami. Maaga o huli, magiging overlord tayo sa Ganyu. Si Shengang at ang Xiaoyao sect ay halos nawala na at ang iba pang malalakas na grupo ay natalo ng malaki. Ang Tianqi ay maaari lamang lumago ngayon. Okay. Sabi ni Lin Fang na tumatango. Alam niyang nag-aalala sa kanya ang kanyang guro. Kung tutuusin, medyo mahina siya. Talagang naglakas loob siyang sunugin ang Xiaoyao sect dahil mayroon siyang mga lihim na panloloko, ngunit hanggang dito na lang siya madadala ng mga panlilinlang. Tara na, sabi ng Snow Zone Cultivator na nakangiti. Tumalikod siya at nagsimulang lumipad patungo sa Tianqi. Mahigpit na sinundan siya ni Lin Fang. Maraming tao sa Tianqi at maging ang mga nakatatanda ay humanga kay Lin Fang. Kahit na ang lahat ng mga bagay na iyon ay nangyari dahil sa kanya, si Lin Fang ay nagambag sa pagpapalago ng Tianqi. Mukhang handa siyang gawin ang lahat para kay Tianqi. Ito ay kalmado sa mga bundok. Pagkatapos ng nangyari, ganap na nagbago si Tian Zuan. Hindi akalain ng mga tao na kasing lakas ni Mr. Tianji ang Snow Zone Cultivator. Mas nirerespeto ng mga tao si Tian Zuan dahil doon. Naroon din ang Sword Zone Cultivator at ang Fire Zone Cultivator. Kahit na hindi sila kasing lakas ng Snow Zone Cultivator, nakakagulat na malakas sila. At si Lin Fang ay kanilang disipulo, natanggap niya ang kanilang mga turo upang si Tian Zuan ay tumaas sa mataas na taas. Si Lin Fang ay malamang na maging pinuno ng Tianqi sa kabuuan nito balang araw. Siyempre, marahil si Lin Fang ay may mga ambisyon sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Fang at ang Snow Zone Cultivator sa Tian Zuan. Ang mga snowflake ay lumulutang sa paligid tulad ng normal. Natuwa ang lahat nang makita silang bumalik. May mga bola si Lin Fang. Sinunog niya ang Xiaoyao sect, kahanga-hanga. Nakangiting sabi ng Fire Zone Cultivator. Ilang beses na rin niyang naisip na sunugin ang mga lugar na iyon. Sa kasamaang palad, naisip lang niya, si Lin Fang talaga ang gumawa nito. Tumawa si Lin Fang at nagtibit balikat. Hindi lang niya sinunog ang Xiaoyao sect kundi gusto rin niyang gawin ito sa East Sea Dragon Palace. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Ang Fire Zone Cultivator ay nagmukhang, si Lin Fang ay nag-aamok. Kehe, next time, pwede mo bang sabihin sa akin para sumali ako? Sabi ni Huang Fulong na humadjijak sa nakakalokong paraan at napakamot ng ulo. Tiyak na napakasaya na sunugin ang Xiaoyao sect. Tinapik ni Lin Fang ang balikat ng kanyang kaibigan at nakangiting sinabi. Brother, nakalusot ka na sa layer ng Tianqi. Astig ka, kalokohan, hindi ako makalaban ng maayos. Sabi ni Huang Fulong. Hindi siya nakakatulong noong digmaan. Huwag maiinip, malaking mundo. Kapag pumunta tayo sa ibang rehiyon at probinsya, magkakaroon ka ng pagkakataong lumaban. Nakangiting sabi ni Yun Feiyang. Nais din niyang pumunta sa Bahwang. Nakaligtas siya sa mga malalaking digmaan at ngayon ay gusto niyang maging mas malakas. We have to sharpen our swords first, we are still weak. Sa rehiyon ng Zuyu, ang mga cultivator sa antas ng Tian ay itinuturing na malakas, ngunit hindi sa ibang bansa. Sabi ni Jun Moshi, lahat kayo ay wala sa inyong mga rocker. Sabi ni Tang Yuyu na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Ano ang pinag-uusapan ng mga lalaking iyon? Lin Fang, baka pagod ka. Dapat magpahinga ka, ito ay mabuti para sa iyong paglilinang. Gustong lumaban ni Jun Moshi at ng iba pa, ngunit nag-aalala siya kay Lin Fang. Kung tutusin, marami na siyang nagawa at malamang pagod. Mula Ganyu hanggang Zuyu at pagkatapos mula Zuyu hanggang Ganyu. Sa kasamaang palad, hindi nila natulungan si Lin Fang. Tiningnan ni Lin Fang si Tang Yuyu na may banayad ng ngiti at tumango. Talagang kailangan ng Little Fang ng magandang pahinga. Sabi ng Snow Zone Cultivator. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may dumating. Tumingon ng mga tao at nakita si Mr. Tianji. Sa likod niya ay may malakas na hangin. Mabilis siyang sinundan ng ibang mga tao, ang mga pinuno ng iba pang mga taluktok. Nandoon din si Tian Shuzi. Gayunpaman, nasa dulo siya ng row at mukhang walang pakialam na parang hindi niya kilala ang iba. Una, tumango sila sa Snow Zone Cultivator at pagkatapos ay tumingin sila kay Lin Fang. Napangiti si Lin Fang, hindi siya sanay sa ganoong pagtrato. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 954, ang regalo. Lin Fang. Sabi ni Mr. Tianji, alam na ng lahat ang pangalan mo sa Ganyu ngayon. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Sa katunayan, nagproteksyon siya sa Tianqi at nasunog ang buong Xiaoyao sect. Kilala siya o narinig ng lahat tungkol sa kanya. Sa iyong spell at ang abstruse energy, ginawa mo ang Tianqi bilang isang banal na lugar ng paglilinang, at kasabay nito, ginawa mo itong isang malakas na kuta. Isa kang benefactor kay Tianqi. Sabi ni Mr. Tianji. Si Lin Fang ay nakatayo pa rin doon na hiya. Ako ay miyembro ng Tianzuan at nakatanggap ng mga kayamanan mula kay Tianzuan.
Ako ang nagdulot ng problemang ito kaya tungkulin kong ayusin ito. Hindi mo na ako kailangang purihin. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Umiling si Mr. Tianji at sinabi, nakagawa ka ng magagandang bagay. Salamat sa iyo, hindi kami masyadong natalo noong digmaan at naging mas malakas kami kaysa dati. Mula ngayon, walang sino man ang makakasakit kay Tianji. Lin Fang, kahit anong skill, teknik o spell ang kailangan mo, sabihin mo sa amin at ibibigay namin ito sa iyo. Nanatiling tahimik si Lin Fang at nakarinig ng boses sa kanyang ulo. Kalokohan, kung wala ako, ano ang gagawin mo? Dahil sa mapagmataas na boses ni Yandy, naisip ni Lin Fang na si Yandy ay talagang isang hindi kapani-paniwalang kayamanan. Ngunit itinago niya siya sa lahat, mula sa simula hanggang sa wakas. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala, kapag magkasama tayo sa paglalakbay, magiging patas ako sa aking pakikitungo sa iyo. Hindi lang yon, bibigyan kita o tutulungan kang makahanap ng anumang kasanayan, pamamaraan o spell na kailangan mo. Hindi na kailangang kumuha ng anuman sa kanila. Sabi ni Yandy gamit ang telepathy. Walang may tanong si Lin Fang sa kanila, walang kahihiyan iyon. Tatandaan ko ang sinabi niyo at hindi ko makakalimutan. Pinagkakatiwalaan ko kayong lahat. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, sinabi niya kay Mr. Tianji, nasa akin ang lahat ng kailangan ko sa ngayon. Bamantong hininga ang Fire Zone Cultivator. Ang malalakas na cultivator ay nag-aalok na bigyan siya ng mga spelling, mga diskarte at nakakagulat, tumanggi siya. Hindi naman nagulat si Mr. Tianji. Tumiti siya at tumango. Malamang na nakakuha si Lin Fang ng mga dakilang kayamanan sa mahiwagang mundo. Nagpakita rin siya ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan kaya malamang na nasa kanya ang lahat ng kailangan niya. Sige. Dahil wala kang kailangan, bibigyan kita ng kayamanan. Sabi ni Mr. Tianji. Sa isang iglap, lumitaw ang isang matalim at nakasisilaw na espada. Tila may kaluluwa. Ang enerhiya nito ay kakaiba. Nang hinugot niya ito, lumitaw ang 7 nakasisilaw na bituin, nagsanib-sanib at nagsigit-git sa kalangitan. Lin Fang, gumamit ka rin ng mga espada. Ito ay espada ni Tianji at ito ay para sa iyo. Sabi ni Mr. Tianji habang inaalis ang kanyang makajos na kamalayan mula sa espada at binubura ang kanyang koneksyon dito. Pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Lin Fang. Brother. Ang ibang mga pinuno ay namangha. Ibinigay ni Mr. Tianji ang Tianji sword kay Lin Fang. Brother, huwag. Sabi ni Tian Shuzi. Pagkatapos ay sinabi niya, Brother, isa iyan sa pinakasagradong kayamanan ng Tianji Peak. Ang nagmamay-ari ng espada ay ang pinuno ng Tianji. Paano mo ito ireregalo sa isang bata? Wala akong hindi magagawa. Ibinigay ko na ito sa kanya ngayon. Siya ngayon ay isang inapo ni Tianji. Si Lin Fang, ang may-ari ng espada ay maaaring mamuno sa Tianji Empire. Sa 1,000 taon, kung gusto mong bumalik, gamitin ang espada. Kung ayaw mong bumalik, ibigay mo kay Yu Tianji. Dahan-daang sabi ni Mr. Tianji. Ang Tianji ay naging isang banal na lugar ng paglilinang. Wala na akong pressures bilang leader. Ang pag-iingat ng Tianji sword sa akin ay isang basura. Lin Fang, alam kong mayroon kang demonyong espada ngunit napakahirap kontrolin ngayon. Bago mo ganap na kontrolin ang demonyong espada, maaari mong gamitin ang Tianji sword. Siyempre, huwag gamitin ito ng walang pag-iingat upang hindi maakit ang atensyon ng mga tao. Matako ang mga tao kaya hindi ka dapat umasa dito. Sabi ni Mr. Tianji kay Lin Fang. Nanatiling tahimik si Lin Fang at nakinig kay Mr. Tianji. Sinabihan ba siya ni Mr. Tianji na iwan si Tianji? Kunin mo na, hindi ka bagay dito. Kailangan mong pumunta sa Bahuang at mag-apply para maging isang Imperial Cultivation Disciple. Makakatanggap ka ng mga kayamanan mula sa mga emperador at magiging hindi maisip na malakas. Ito ang iyong tadhana. Patuloy ni Mr. Tianji. Tiningnan ni Lin Fang ang Snow Zone Cultivator. Ang Snow Zone Cultivator ay tumango habang nakangiti at sinabi, Little Fang, Mo Shi, Yu Yu, Fei Yang, at Huang Fulong, pumunta at tuklasin ang mundo kasama niya. Basta huwag kalimutan na ang Tianji ay palaging magiging tahanan mo. Kung, balang araw, gusto mong bumalik, malugod kayo naming tatanggapin dito. Nanatiling tahimik si Lin Fang at tumingin sa mga pinuno, lahat sila ay may maningning na ngiti sa kanilang mga mukha. Lin Fang, salamat sa iyo, uunlad ang Tianji. Hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa mga susunod na henerasyon. Ang Tianji Empire ay napakalaki kaya maraming mga bata na, balang araw, ay maaaring pumalit sa atin. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa Tianji, kung ang mga susunod na henerasyon ay kasing lakas mo, gayon din, papupuntahin ko rin sila sa ibang lugar. Sabi ng pinuno ng Yaoguang na may malaking ngiti. Sa katunayan, Lin Fang, kung ayaw mong umalis, sisipain ka ng iyong mga guro. Haha. Bumalik ka kung kailan mo gusto. Itinulak ng lahat ng mga pinuno si Lin Fang na umalis. Biglang napuno ng luha ang mga mata ni Lin Fang. Mababa siyang yumuko at inilagay ang kanang kamay sa puso habang sinasabi. Isang karangalan para sa akin ang maging alagad ni Tianji. Ang Tianji ay palaging magiging tahanan ko. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at kinuha ang Tianji sword gamit ang 2 kamay. Ang mga matatandang lalaki ay tumingin kay Lin Fang at ngumiti ng walang pakialam.
Si Tian Shuzi lang ang nagalit. Ibinigay ni Mr. Tianji ang Tianji sword kay Lin Fang. Malapit si Lin Fang sa mga pinuno ng Tianji kaya walang masabi si Tian Shuzi, walang makikinig sa kanya ngayon. Lin Fang. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Tian Shuzi. Nagulat si Lin Fang at tumingin sa kanya. Ano yun, Ginoo? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Nakangiti ang lahat maliban kay Tian Shuzi. Ngayon, kakaiba ang ngiti niya. Lin Fang, mayroong 7 snowy peak sa Tianji at 6 sa kanila ay may abstruse chi. Tanging ang Tianshu lamang ang hindi naging isang banal na lugar ng paglililang. Ngayon, isa kang mahalagang tao sa Tianji, mayroon ka pang Tianji sword. Maaari mo bang ilagay din ang abstruse energy sa Tianshu peak? Si Tian Shuzi ay nagsusumikap ng umiti sa pinakamagiliw na posibleng paraan, ngunit nakikita ni Lin Fang na ang lahat ng ito ay isang gawa. Gusto lang niya ng abstruse energies para kay Tianshu. Hindi ko kaya. Sabi ni Lin Fang habang umiiling. Bakit hindi mo kaya? Kahit na naging masama ako sa iyo sa nakaraan, nakuha mo ang Tianji sword. Dapat kalimutan na natin ang nangyari sa nakaraan. Hayaan na lang natin ang nakaraan na maging nakaraan. Sabi ni Tian Shuzi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Simula nang nandito ako, hindi ka na naging mabait. Gusto mo akong paalisin sa Tianji, gusto mong nakawin ang aking mga kayamanan. Ngayon gusto mong tulungan kita at bigyan ka ng isang bagay. Sabi ni Lin Fang na may malamig na ngiti. At saka, noong dumating ang mga kalaban, iminungkahi mo na ibigay mo ako at nakawin ang aking mga kayamanan. Paulit-ulit mong sinasabi na para kay Tianji. Mula ngayon, kapag natuklasan mo ang mga hindi kapani-paniwalang mga henyo, maaari mo silang ipadala sa iba pang mga taluktok upang makinabang sila sa mga banal na lugar ng paglilinang. Sa ganoong paraan hindi sila malalason sa mga paraan mo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 955, Sky Palace. Art. Pinaikit ni Tian Shuzi ang kanyang mga mata at pinandilatan si Lin Fang. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan, sabihin mo lang na hindi mo ako gusto at ayaw mo akong tulungan. Talaga. Tama ka, sabi ni Lin Fang na nakangiti sa malamig na paraan. Hindi ako kasing galang mo, mister. Palagi mo na lang akong sinusubukang ilagay sa panganib, wala kang pakialam kung kailan ako gustong patayin ng mga tao, gusto mo akong paalisin sa sekta. Bakit gusto kong tulungan kang maging mas malakas? Iyon ay magiging katawa-tawa. Kung tatalikuran mo ang iyong katayuan bilang pinuno ng Tianshu at hindi pumunta sa Tianshu para sanayin ang iyong kultibasyon, agad kong ibibigay ang protection spell kay Tianshu na may napakalaking lakas at gagawin din itong isang banal na lugar ng paglilinang. Ang katawan ni Tian Shuzi ay naging matigas. Hindi siya nakaimik. Isuko ang kanyang katayuan bilang pinuno ng Tianshu. Tanggapin ang hindi na pagsasanay sa paglilinang sa Tianshu. Ano ang ibig niyang sabihin? Wala siyang nakuha at bumabalik sa kanya ang kanyang nakaraan. Paulit-ulit mong sinasabi na lahat ng ginagawa mo ay para kay Tianchi at Tianshu, kaya ano ang masasabi mo ngayon? Sabi ni Lin Fang na nakakaakit. Nakaawang ang bibig ni Tian Shuzi, pero hindi siya nakaimik. Kung hindi mo kaya, then shut up. Wala kang moral values. Ang mga tao ni Tianshu ay lubos na nauunawaan kung bakit hindi nila nakuha ang parehong mga bagay tulad ng 6 na iba pang mga pick, dahil sa iyo, ang kanilang pinuno. Isa kang masamang pinuno. Mangyaring umalis ngayon dahil hindi ka welcome sa Tianzuan. Malamig na declare ni Lin Fang. Galit at galit si Tian Shuzi. Hinihiling siya ni Lin Fang na umalis sa harap ng lahat. Sige, sigurado akong magkikita pa tayo. Sabi ni Tian Shuzi. Pinagsalikop niya ang kanyang manggas at saka umalis. Umiling ang ibang mga pinuno. Sa malawak na mundo ng paglilinang, ang ilang mga tao ay walang mga prinsipyo. Ilang beses nang nagmungkahi si Tian Shuzi na patayin si Lin Fang. Noon pa man ay ayaw na niya kay Lin Fang. Ngayon, gusto niyang tulungan siya ni Lin Fang. Paano ito naging posible? Kasalanan ni Tian Shuzi ang lahat. At dahil sa kanya, nagkaroon ng dahado si Tianshu. Sige. Pumunta at magsanay sa paglilinang sa ilalim ng pangangasiwa ng iyong mga guro. Kung mayroon kang anumang katanungan, huwag mag-atubiling magtanong sa kanila. Sa isang buwan, aalis ka na papuntang Bahwang. Sabi ni Mr. Tianji kay Lin Fang at sa iba pa. Tumanggo si Lin Fang. Malapit na silang umalis sa Ganyu at patungo sa Bahwang. Umalis na si Mr. Tianji at ang iba pa. Pinili ni Lin Fang, Tang Yuyu at ang iba pa ang isang tahimik na lugar sa bundok, kung saan ang abstruse na chi ay mayaman at siksik para magsanay ng cultivation. Ang Snow Zone Cultivator, ang Sword Zone Cultivator at ang Fire Zone Cultivator ay naroon upang tulungan sila. Maaari silang magtanong sa kanilang mga guro ng anumang mga katanungan. Si Jun Moshi ay nakalusot kamakailan sa layer ng Tianchi. Ang pagsasanay sa paglilinang ay napakahalaga para sa kanila ngayon. Pagod sila at kailangan nilang magsanay para gumaling, ngunit napakatyaga ng kanilang mga guro. Sa landas ng paglilinang, bukod sa pagkakaroon ng pambihirang kakayahan sa pag-unawa, ang isang guro ay lubhang kapaki-pakinabang. Minsan, nag-iisa, madaling malito at makaligtaan ang ilang mahahalagang elemento. Sa pamamagitan ng isang guro, ang mga cultivator ay maaaring magsanay ng paglilinang ng mas mabilis. Si Jun Moshi ay may immortal na espiritu at napakalakas na kaluluwa.
Ngayon, nakapasok na siya sa layer ng Tianqi at nagtataglay ng makadiyos na kamalayan. Kailangan niyang maunawaan kung paano gamitin ang kanyang makadiyos na kamalayan upang matutunan ang mga kasanayan at pamamaraan ng kamalayan ng Diyos. Iyon ang tanging paraan upang maging napakalakas at kapaki-pakinabang ang kanyang makadiyos na kamalayan. Si Yunfei Yang ay bihasa sa paggamit ng puwersa ng Earth at Langit, na isa sa mga lugar ng kadalubhasaan ng Snowzone Cultivator. Ang Snowzone Cultivator ay maaaring makatulong sa kanya na kontrolin ang puwersang ito ng mas mahusay. Lumipas ang kalahating buwan. Naka-cross-legged si Linfeng sa isang kuweba at nakapikit ang kanyang mga mata. Nagsalubong ang kilay niya. Sa kanyang utak, kumukulo ang lakas ng kanyang kaluluwa. Sinasanay niya ang kanyang broken soul technique. Pagkatapos ay nagpalabas siya ng isang palasyo. Ang makadiyos na mga diskarte sa kamalayan ay mas misteryoso kaysa sa mga pag-atake. Mayroong maraming mga paraan upang gamitin ang makadiyos na kamalayan. Sa isang ordinaryong makadiyos na pamamaraan ng kamalayan, posibleng direktang atakehin ang makadiyos na kamalayan ng isang tao. Ang isang inaatake sa ganitong paraan ay karaniwang nagdusa, kahit na ang makadiyos na kamalayan ng tagapagtanggol ay napakalakas. Sa isang mas mataas na antas, maaaring gamitin ng isang cultivator ang kanyang makadiyos na kamalayan upang lumikha ng isang espada, isang napakatalim. Maaaring gamitin ng mga cultivator ang mga kasanayang ito sa pag-atake habang nananatiling hindi nakikita. Ang isa pang posibilidad ay i-condense ang isang sinaunang kampana, tulad ng ginagawa ni Linfeng, kung saan mapoprotektahan niya ang kanyang kaluluwa. Nang maglaon, itinuro ni Yandy kay Linfeng ang isang napakalakas na diskarte sa palasyo ng kamalayan ng Diyos. Natutunan ni Linfeng kung paano gumawa ng makadiyos na kamalayan na palasyo. Ang isang palasyo ay mas mabigat at mas makapangyarihan kaysa sa isang kampana. Sa sandaling iyon, sa kanyang kasalukuyang lakas, si Linfeng ay makakagawa lamang ng isang pasimulang palasyo. Hindi niya maipakita ang palasyo, ngunit makikita ng isa kung gaano ito kalakas. Noong huling ginamit ito ni Linfeng, nagawa niyang ikulong ang makadiyos na kamalayan ng ibang tao sa palasyo at pagkatapos ay ginawa niyang patayin ng masamang espiritu ang kaluluwa ng kanyang kalaban. Iyon ay isang paraan upang magamit ang palasyo. Ayon kay Qiyongqi, kung mas malaki ang palasyo, mas maraming paraan ng paggamit nito. Kahit na hindi ito ginagamit para sa mga espesyal na layunin, maaari itong gamitin upang patayin lamang ang mga kalaban sa pamamagitan ng pagdurog sa kanila. Nagsumikap si Linfeng at nagsulat ng mga bagay sa palasyo. Sinisikap niyang gawing mas malinaw at mas malaki ang kanyang makadiyos na kamalayan na palasyo. Binigyan siya ni Qiyongqi ng napakalakas at komplikadong pamamaraan. Kailangang pag-aralan ito ni Linfeng para magamit ito. Isang butas ang lumitaw sa pagitan ng mga mata ni Linfeng. Naglabas siya ng kaunting lakas ng kaluluwa habang ang mga nakakasilaw na ilaw ay nagliliwanag sa palasyo. Biz. Isang hagong na tunog ang kumalat sa hangin. Ang mga sinag ng liwanag ay lumitaw mula sa butas sa pagitan ng mga mata ni Linfeng at naging isang jade na palasyo. Ito ay berde na parang jade at mukhang dalisay. Nakagawa lamang si Linfeng ng isang maliit na palasyo. Binuksan ni Linfeng ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang lakas ng makadiyos na kamalayan sa mga berdeng ilaw. Nakapikit si Qiyongqi at nakahiga sa tabi ni Linfeng noon. Ngunit habang ipinatawag ni Linfeng ang kanyang palasyo, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at siniyasat ito. Nagulat siya. Ang kaluluwa ni Linfeng ay abnormal na malakas para sa isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi. Siya ay gumawa ng maraming pag-unlad. Ang Sky Palace, anong petsa ngayong gabi? Tila may naisip si Qiyongqi. Tinawag ni Linfeng ang kanyang berdeng palasyo. Pagkatapos, lumingon siya kay Qiyongqi. Ano? Nakita ni Qiyongqi na may kakaibang ekspresyon sa mukha si Linfeng. Nagtataka siya kung bakit parang naguguluhan siya. Sky Palace, anong petsa ngayon, saan mo narinig iyon dati? Tanong ni Linfeng. Bakit ganyan ang tanong mo? Si Qiyongqi ay hindi mausisa. Bukas, ilang oras, lasing at nagtatanong sa asul na langit, palasyo ng langit, ano ang petsa ngayong gabi? Bulong ni Linfeng. Si Qiyongqi ay hindi makapaniwala. Tumayo siya at tinanong si Linfeng. Paano mo nalaman iyon? Ako ang unang nagtanong sa'yo. Sabihin mo sa akin. Ito ay isang kanta mula sa aking bayan, kaya syempre alam ko ito. Sagot ni Linfeng. Bayan mo, imposible. Ikaw ay mula sa Zuyu. Imposible lang, sabi ni Qiyongqi na umiling. Hindi siya naniwala kay Linfeng. Galing ako sa Zuyu. Halika, sabihin mo sa akin kung paano mo ito nalaman. Giit ni Linfeng. Nagkataon lang, sabi ni Yandy. Tumayo siya at dahan-daang lumabas. Gabi na sa labas, itinaas ni Yandy ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Naalala niya ang mahabang panahon noon, lahat ng malalakas na cultivator, na nakikipaglaban upang maabot ang mga ulap.